Tiniyak ni BJMP na walang special treatment kay Senator Rodante Marcoleta na inilipat sa New Quezon City Jail. Lumabas naman sa independent medical examination ng senador na hindi na niya kailangang manatili sa ospital. Narito ang report ni Camille Samonte. Nagka-wheelchair muli sa Senator Rodante Marcoleta nang ihatid ng PNP-CIDG sa Sandigan Bayan. Para yan sa pagharap niya sa pagdinig sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng pera o regalo ng mga public official mula sa private individuals. Bago nito, sumailalim si Marcoleta sa isang independent medical examination ng Philippine General Hospital. Ilang araw nang nananatili ang senador sa PNP General Hospital dahil sa mga iniindang karamdaman gaya ng mild pneumonia at hypertension. Pero base sa pagsusuri ng mga doktor sa PGH, normal na at bumuti na raw ang kondisyon ni Marcoleta. Ayon kay UPPGH Director Dr. Gerardo Legaspi, wala nang dahilan para manatili sa PNP General Hospital si Marcoleta. Gayunman, irerekomenda pa rin daw nila na ma-isolate ang senador ng 1 linggo. Hospital, a team of doctors from the Department of Medicine na ang mga findings na nakita noong July 6 sa PNP General Hospital nag-improve na. Yung x-ray, nag-clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension, controlled na. Senator Marcoleta is fit to attend court proceedings. Naghayag ng pagkabahala ang Defense Counsel ni Marcoleta sa pagpapalipas sa kanya sa kulungan. Kinwestiyon nila kung maayos ang detensyon at medical facility ng New Quezon City Jail. Sabi naman ni Presiding Justice Carl Miranda, mababa ang congestion rate sa nasabing kulungan. Tiniyak na rin daw ng mga doktor ang BJMP na kaya nilang tugunan ang pangangailangan medikal ni Marcoleta kung kinakailangan. Kanina nga ay hindi na naka-wheelchair at naglakad na si Marcoleta nang lumabas sa korte matapos ang pagdinig. Samantala, tiniyak naman ng BJMP at DILG na paiiralin nila ang professionalism at pagiging patas. Wala raw special treatment na ibibigay kay Marcoleta sa detention facility. Binasahan na rin ng sakdal ngayong araw ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sila ang nagbigay ng campaign donation sa nooy Congressman pang si Marcoleta para sa 2025 midterm elections. Naghain sila ng not guilty plea para sa kasong plunder. Isasagawa ang pre-trial sa plunder sa August 10. Nasa 11 hanggang 13 testigo ang ihaharap ng prosecution. Reresolbahin muna ng korte ang motion to quash na inihain ni Marcoleta na humihiling na ibasura ang kaso. Saka palang tatalakayin ng korte ang inihaing petition for bail ng kampo ni Marcoleta. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!